Ikalawang Samuel Kapitulo 6. Dinala ang kahon ng kasunduan sa Jerusalem. Muling tinipon ni David ang pinakamagagaling na sundalo ng Israel at umabot ito sa 30,000. Lumakad sila papuntang Bala na sakop ng Juda para kunin doon ang kahon ng Diyos, kung saan naroon ang presensya ng Panginoong makapangyarihan. Nakaluklok ang Panginoon sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kahon. Kinuha ni David ang kahon ng kasunduan ng Diyos na nandoon sa bahay ni Abinadab sa burol at isinakay ito sa bagong kariton. Sina Uza at Ahiyo na anak ni Abinadab ang umaalalay sa kariton, si Ahiyo ang nasa unahan. Buong kagalakang nagdiwang si David at ang buong Israel sa presensya ng Panginoon ng buong kalakasan. Umaawit sila at tumutugtog ng mga alpa, lira, tamburin, kastaanita at pampyang. Nang dumating sila sa may giikan ni Nakan, natisod ang mga baka at hinawakan ni Uza ang kahon ng kasunduan ng Diyos. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Uza dahil sa ginawa niya, kaya pinatay siya ng Diyos doon sa tabi ng kahon. Nagalit si David dahil biglang pinarusahan ng Panginoon si Uza. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Nang araw na iyon, natakot si David sa Panginoon at sinabi niya, "Paano madadala sa lungsod ko ang kahon ng kasunduan ng Panginoon?" Kaya nagdesisyon siyang huwag na lang dalhin sa lungsod niya ang kahon ng Panginoon. Iniwan na lang niya ito sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. Nanatili ang kahon ng Panginoon sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan, at pinagpala siya ng Panginoon, maging ang buo niyang sambahayan. Ngayon, nabalitaan ni Haring David na pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng pag-aari nito dahil sa kahon ng Diyos. Kaya pumunta siya sa bahay nito at kinuha ang kahon ng Diyos at dinala sa Jerusalem ng may kagalakan. Nang maka-6 na hakbang na ang mga nagbubuhat ng kahon ng Panginoon, pinahinto sila ni David at naghandog siya ng isang toro at isang pinatabang guya. At sumayaw si David ng buong sigla sa presensya ng Panginoon na nakasuot ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. Habang dinadala ni David at ng mga Israelita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, nagsisigawan sila at umiihip ng trompeta. Nang papasok na ng lungsod ang kahon ng Panginoon, dumungaw sa bintana si Michal na anak ni Saul. Nakita niyang nagtatatalon at nagsasasayaw si Haring David sa presensya ng Panginoon, at ikinahiya niya ang ginawa nito. Inilagay nila ang kahon ng Panginoon sa loob ng toldang ipinatayo ni David para rito. Pagkatapos, nag-alay siya sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos niyang maghandog, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan. Binigyan niya ng tinapay, karne at pases ang bawat isang Israelita, lalaki man o babae. Pagkatapos, umuwi sila sa kani-kanilang mga bahay. Nang umuwi si David para basbasan ang sambahayan niya, sinalubong siya ni Michal na anak ni Saul at kinutya. Napakadakila ng araw na ito para sa kagalang-galang na hari ng Israel. Sumasayaw kang halos hubad na, sa harap ng mga babaeng alipin ng mga opisyal mo, hindi ka man lang nahiya. Sinabi ni David kay Michal, "Ginawa ko iyon sa presensya ng Panginoon na pumili sa akin kapalit ng iyong ama o ng kahit sino pa sa angkan niya. Pinili niya akong mamahala sa mga mamamayan niyang Israelita kaya ipagpapatuloy ko ang pagsasaya sa presensya ng Panginoon. At kahit na nakakahiya pa ang gagawin ko para sa pagdiriwang ng Panginoon, gagawin ko pa rin ito. Kaiyahiya ako sa paningin mo pero marangal ako sa paningin ng mga babaeng alipin na sinasabi mo." Dahil dito, hindi nagkaanak si Michal hanggang sa mamatay siya. Ikalawang Samuel Kapitulo 7. Ang pangako ng Panginoon kay David. Nang manirahan si Haring David sa kanyang palasyo, binigyan ng kapayapaan ng Panginoon ang kaharian niya, hindi siya sinasalakay ng mga kalaban niya. Isang araw, sinabi ni David kay Propeta Nathan, "Tingnan mo, nakatira ako sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na sidro, pero ang kahon ng Diyos ay nasa tolda lang." Sumagot si Nathan sa hari, "Gawin mo ang gusto mong gawin dahil ang Panginoon ay sumasa iyo." Pero nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Lumakad ka, at sabihin mo sa lingkod kong si David na ito ang sinabi ko, ikaw ba ang magpapatayo ng templong taitirhan ko? Hanggang ngayon hindi pa ako tumitira sa templo mula noong inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Nagpalipat-lipat ako ng lugar na toldo lang ang pinananahanan ko. Sa paglipat-lipat ko kasama ang lahat ng mamamayan kong Israelita,
hindi ako nagreklamo sa mga pinuno nila na inuutusan akong mag-alaga sa kanila. Ni hindi ako nagtanong kung bakit hindi nila ako ipinagpapatayo ng templo na gawa sa sidro. Sabihin mo pa kay David na ako, ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi, tagapagbantay ka noon ng mga tupa, pero pinili kita para mamuno sa mga mamamayan kong Israelita. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta, at nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon, gagawin kitang tanyag katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mga mamamayan kong Israelita, para may sarili silang tirahan at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao gaya ng dati, mula nang maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamamayan kong Israelita. Magiging payapa ang paghahari mo at wala nang kalaban na sisalake sa iyo. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabi sa iyo na hindi mawawala ng maghahari galing sa angkan mo. Kapag namatay ka at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo, at patatatagan ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan, at titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kikilalanan niya akong ama at kikilalanan ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Pero hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinalitan mo bilang hari. Magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman, ganoon din ang paghahari ng iyong angkan. Isinalaysay ni Nathan kay David ang lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kanya. Ang panalangin ni David. Pagkatapos, pumasok si David sa toldo kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoon, at nanalangin, O Panginoong Diyos, sinupo ako at ang pamilya ko at pinagpala niyo ng ganito. At ngayon, Panginoong Diyos, bukod pa rito, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng angkan ko. Ganito po ba talaga kayo makitungo sa tao? Ano pa po ba ang masasabi ko sa inyo, Panginoong Diyos? Sapagkat nakikilala niyo kung sino talaga ako na inyong lingkod. Ayon sa pangako niyo at kalooban, ginawa niyo po ang mga dakilang bagay na ito at inihayag niyo sa akin na inyong lingkod. Panginoong Diyos, dakila kayo. Wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo at wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. At wala rin katulad ang inyong mga mamamayang Israelita. Ito lamang ang bansa sa mundo na inyong pinalaya mula sa pagkaalipin para maging mga mamamayan ninyo. Naging tanyag ang pangalan nyo dahil sa dakila at kamangha-manghang ginawa ninyo. Itinaboy nyo ang mga bansa at ang mga Diyos nila sa pamamagitan ng mga mamamayan nyo nang inilabas nyo sila sa Ehipto. Itinatag nyo ang Israel bilang sarili nyong mga mamamayan magpakailanman, at kayo Panginoon, ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoong Diyos, tuparin po ninyo ang ipinangako nyo sa akin na inyong lingkod at sa angkan ko, para maging tanyag kayo magpakailanman. At sasabihin ng mga tao, ang Panginoong makapangyarihan ang Diyos ng Israel. At ang sambahayan ko ay patuloy na maglilingkod sa inyo magpakailanman. Panginoong makapangyarihan, Diyos ng Israel, malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito dahil ipinahayag nyo sa akin na inyong lingkod, na patuloy na manggagaling sa aking angkan ang magiging hari ng Israel. Panginoong Diyos, tunay ngang kayo ang Diyos. Ipinangako nyo sa akin na inyong lingkod ang mabubuting bagay na ito, at tapat kayo sa mga pangako ninyo. Nawa po'y ikalugod nyo na pagpalain ang sambahayan ko para magpatuloy silang manahan sa inyong presensya magpakailanman, dahil ito po ang ipinangako nyo, Panginoong Diyos. At sa pagpapala nyong ito, pinagpala ang aking angkan magpakailanman. Ikalawang Samuel Kapitulo 8, ang mga pagtatagumpay ni Haring David. Kinalaunan, natalo at nasakop ni David ang mga Filisteo. Inagaw niya mula sa kanila ang Meteg-ama. Natalo rin ni David ang mga Moabita. Nakahanay na pinahiga niya ang mga ito sa lupa, at sinukat niya ang mga ito sa pamamagitan ng isang lubad. Ang mga napabilang sa sukat na 2 lubad ay pinagpapatay, at ang mga napabilang naman sa sukat ng 3 lubad ay hinayaang mabuhay. Ang mga Moabitang hinayaang mabuhay ay nagpasakop kay David at nagbayad sa kanya ng buwis. Nakipaglaban din si David kay Haring Hadadezer ng Zoba, na anak ni Rehob, habang papunta si Hadadezer sa lupaing malapit sa ilog ng Euphrates para bawiin ito. Naaga nila David ang 1,000 niyang karwahe, 7,000 mga ngarwahe, at 20,000 sundalo.
Pinilayan nila David ang mga kabayo na humihila ng mga karwahe, maliban lang sa 100 kabayo na itinira nila para gamitin. Nang dumating ang mga Arameo mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, pinatay nila David ang 22,000 sa mga ito. Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo. At naging sakop niya ang mga ito, at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pupuntahan niya. Kinuha ni David ang mga gintong kalasag na pag-aari ng mga opisyal ni Hadadezer, at dinala ang mga ito sa Jerusalem. Kinuha rin niya ang napakaraming tanso sa Beta at Berotai, mga bayang sakop ni Hadadezer. Nabalitaan ni Haring Tu ng Hamat na tinalo ni David ang buong sundalo ni Hadadezer. Kaya pinapante niya ang anak niyang si Joram kay Haring David para kamustahin at batiin sa pagkakapanalo niya kay Hadadezer. Noon pa man ay magkalaban na sina Tu at Hadadezer. Nagdala si Joram ng mga regalong gawa sa pilak, ginto at tanso. Inihandog ito ni Haring David sa Panginoon, gaya ng ginawa niya sa mga pilak at ginto na nasamsam niya mula lahat ng bansang tinalo niya ang Edom, Moab, Ammon, Philistia at Amalek. Inihandog din niya ang mga nasamsam nila mula kay Haring Hadadezer ng Zoba, na anak ni Rehob. Naging tanyag pa si David nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa lambak na tinatawag na Asin. Naglagay siya ng mga kampo sa buong Edom, at sinakop niya ang mga Edomita. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pinupuntahan niya. Ang mga opisyal ni David. Naghari si David sa buong Israel. Ginawa niya ang matuwid at tama para sa lahat ng mamamayan niya. Si Job na anak ni Zeruiah ang namumuno sa mga sundalo niya. Si Jehoshaphat naman na anak ni Ahilud ang namamahala sa mga kasulatan ng kaharian. Sina Zadok na anak ni Ahitab at Ahimelech na anak ni Abiathar ang mga punong pari. Si Seraiah ang kalihim. Si Benaiah na anak ni Jehoiada ang namumuno sa mga Kirteo at Peleteo na mga personal niyang tagapagbantay. At ang mga anak niyang lalaki ang mga tagapayo niya. Ikalawang Samuel Kapitulo 9, si David at si Mephibosheth. Isang araw, nagtanong si David, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? Ipinatawag ni David ang isang tao na nagngangalang Ziba, isang utusan mula sa sambahayan ni Saul. Pagdating niya, tinanong siya ni David, "Ikaw ba si Ziba?" Sumagot siya, "Ako nga po." Muling nagtanong ang hari, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos? Sumagot siya, "Mayroon po, ang 10 anak na lalaki ni Jonathan." "Nasaan siya?" tanong ng hari. Sumagot si Ziba, "Naroon po sa Lodabar, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel." Kaya ipinasundo siya ni David mula sa bahay ni Makir. Ang pangalan ng anak ni Jonathan ay Mephibosheth at apo siya ni Saul. Pagdating niya kay David, yumukod siya bilang paggalang dito. Sinabi ni David sa kanya, "Ikaw pala si Mephibosheth." Sumagot siya, "Ako nga po." Sinabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot. Ipinatawag kita dahil gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul, at hindi lang iyan, dito ka na palagi ang kakain kasama ko." Yumukod si Mephibosheth at sinabi, "Sino po ako para tretuhin niyo ako ng ganito? Gaya lang po ako ng isang patay na aso." Pagkatapos, ipinatawag ng hari si Ziba, ang dating utusan ni Saul at sinabi, "Ibinigay ko na sa apo ng amo mong si Saul ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Ikaw, ang mga anak mo, at ang mga utusan mo ang magsasaka ng lupain para sa kanya, at dapat mong dalhin sa kanya ang mga ani para may pagkain ang sambahayan ng amo mo. Pero si Mephibosheth naman ay kakain kasama ko, 15 anak na lalaki at 20 utusan si Ziba." Sumagot si Ziba sa hari, "Gagawin ko po, mahal na hari, ang lahat ng iniutos nyo sa akin na inyong lingkod." Mula noon, palaging kumakain si Mephibosheth kasama ni David na parang isa sa mga anak niya. May bata pang anak na lalaki si Mephibosheth na nagngangalang Mika. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ziba ay naging utusan ni Mephibosheth. At si Mephibosheth na lumpo ang 2 paa ay nanirahan sa Jerusalem, at palagi siyang kumakain kasama ni Haring David. Ikalawang Samuel Kapitulo 10, tinalo ni David ang mga Amonita. Mga ilang panahon pa ang lumipas, namatay si Nahash, ang hari ng mga Amonita.
Pinalitan siya ng anak niyang si Hanan bilang hari. Sinabi ni David, magpapakita ako ng kabutihan kay Hanan dahil naging mabuti ang kanyang ama sa akin. Kaya nagpadala si David ng mga opisyal para ipakita ang pakikiramay niya kay Hanan sa pagkamatay ng ama nito. Pero pagdating ng mga opisyal ni David sa lupain ng mga Amonita, sinabi ng mga opisyal ng mga Amonita kay Hanan na kanilang hari, sa tingin niyo ba pinahahalagahan ni David ang inyong ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tauhan para makiramay sa kalungkutan niyo? Hindi, ipinadala niya ang mga taong iyan para manmanan lang ang lungsod natin at wasakin. Kaya ipinadakip ni Hanan ang mga opisyal ni David, inahit ang kalahati ng kanilang balbas, at ginupit ang mga damit nila mula baywang pababa at pagkatapos ay pinauwi sila. Talagang hiyang-hiya silang umuwi dahil sa kanilang itsura. At nang mabalitaan ni David ang nangyari, nagsugo siya ng mga mensahero para sabihin sa mga opisyal niya na manatili muna sila sa Jericho hanggang sa tumubo na ang mga balbas nila. Pagkatapos, maaari na silang bumalik. Napag-isip-isip ng mga Amonita na ginalit nila si David, kaya umupos sila ng 20,000 sundalong Arameo mula sa Bet-Rehob at Zoba, 1,000 sundalo mula sa hari ng Maaka, at 12,000 sundalo mula sa Tob. Nang marinig ito ni David, ipinadala niya si Joab at ang lahat ng sundalo niya sa pakikipaglaban. Humwesto ang mga Amonita sa bungad ng kanilang lungsod, habang ang mga Arameo naman na galing sa Rehob at Zoba at ang mga sundalong galing sa Tob at Maaka ay naroon sa kapatagan. Nang makita ni Joab na may mga kalaban sa harap nila at likuran, pumili siya ng pinakamahuhusay na sundalo ng Israel, at pinamunuan niya ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga Arameo. Si Abishai naman na kanyang kapatid ang pinamuno niya sa mga natitirang sundalo sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Sinabi ni Joab kay Abishai, kapag nakita mo na parang natatalo kami ng mga Arameo, tulungan niyo kami, pero kapag kayo ang parang natatalo ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mga mamamayan at mga lungsod ng ating Diyos. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa Kanya. Sumalakay sina Joab at ang mga tauhan niya sa mga Arameo, at nagsitakas ang mga Arameo sa kanila. Nang makita ng mga Amonita na tumatakas ang mga Arameo, tumakas din sila palayo kay Abishai at pumasok sa lungsod nila. Pagkatapos, umuwi sina Joab sa Jerusalem mula sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Nang mapansin ng mga Arameo na natatalo sila ng mga Israelita, muli silang nagtipon. Tinulungan sila ng ibang mga Arameo na ipinatawag ni Hadadezer mula sa kabila ng ilog ng Euphrates. Pumunta sila sa Helam sa pamumuno ni Shobak na commander ng mga sundalo ni Hadadezer. Nang malaman ito ni David, tinipon niya ang lahat ng sundalo ng Israel, tumawid sila sa ilog ng Jordan at pumunta sa Helam. Naghanda ang mga Arameo para harapin si David, at nakipaglaban sila sa kanya. Pero muling tumakas ang mga Arameo sa mga Israelita. Napatay ni David ang 700 mga ngarwahe at 40,000 mga ngabayo. Napatay din nila si Shobak, ang commander ng mga sundalo. Nang makita ng mga haring kaanib ng mga Arameo, na sakop ni Hadadezer, na natalo sila ng mga Israelita, nakipagkasundo sila sa mga Israelita at nagpasakop sa kanila. Kaya mula noon natakot nang tumulong ang mga Arameo sa mga Amonita.